never akong... Hindi ako nanakit ng babae. Buong buhay mo ba nakasakit ka na ng babae? May tulakan, syempre, may away. Hindi naman ako magiging hipokrito. Babatuhan ng una, nagbabatuhan ng una, nababato ako ng gamit, nasasampal ako. Pero yung mananakit ako, dapat nakulong na ako. Kung nanakit ako, asan yung pasa? Sa bagay nga na yun, na-post kagad ako. Ano pa kaya yung pakulong kagad ako? Hindi ako nanakit ng babae unless pag sinabi yung choke me daddy. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre, napaka-espesyal nitong episode natin ngayon. Actually, isa to sa mga pinakakaibang episode na gagawin ko ngayon. Pero bago ko i-start tong podcast, gusto ko sana mag-subscribe muna kayo dito sa channel. Subscribing means helping our channel to grow. And syempre, mas makapasok kayo mga mas magagandang guests, mas magandang value para sa inyong mga nanonood. At syempre, without, gusto ko muna i-introduce yung guest natin ngayon. Syempre, isa siya sa mga, syempre, masabi natin sikat na rapper nitong, dito sa Pilipinas. Ngayon, new age. At the same time, para sa akin, isa siya sa mga authentic na masasabi nating gangsta na rapper dito sa Pilipinas na talagang legit, di ba? At ang gaganda rin ng mga kanta niya. Medyo mainit din siya sa kontrobersya. Pero in this episode, ang gusto kong mangyari sana ay makita nyo kung anong klaseng... Kasi ako, nakakausap ko na siya one time, di ba? At alam ko rin, based on the energy, na iba yung nakikita dun sa screen compared sa totoong buhay. So without further ado, syempre si Price Tag. Magandang gabi. Yan. Magandang gabi, Brian. Baka diba? lahat na nanonood. Ayan. Pero Price, ako, thank you na nandito ka ngayon. Nakapag-ano tayo, di ba? Maganda yung mga nagiging conversations natin. Actually, yung mga, totoo yun eh. Yung mga nakikita ng tao sa screen is si Price Tag, maangas, Pero sa akin naman, sa rapper, normal yun eh. I think it's expected, same as with rock stars or with na medyo ganun eh. Pero, Price, kwento mo naman saan ka saan ka lumaki? Ano yung pagkabata mo? Or para mas maintindihan ng viewers natin. Lumaki ako. Saan ako lumaki? Pinanganak ako sa Sampaloc. Kaso yun nga, hindi ko alam kung sino magulang ko. Wow. Hindi ko kilala. Hanggang ngayon? Hindi ko kilala eh. Kasi yung squatter area kasi dun sa Riles ng Sampaloc, nag-iba na. So parang wala na akong, yung pwedeng pagtanungan ba? Okay. Ng history kung saan o kung sino yung nanay ko na pinamigay ako eh. Pinamigay ako. Actually, hindi ako pinamigay. Parang pinahawak lang ako and then, ayun, iniwan na ako doon. Okay. After niya magnakaw ng gold sa kinikilala kong tita. Okay. Ayun. So, yung ninakaw niya, I think, kwintas yun eh. Okay. After niya nakuha daw, hindi na siya bumalik. Ako na yung iniwan. So, Okay. doon, sa Sampaloc ako pinanganak, lumaki. And then, nung 5 years old ako, yung naturingan kong parents, Okay. yung mama ko, lumipat kami ng Santa Mesa. Tsaka kasama yung papa ko. Yung naturingan ko. Kaano ng parents mo yung mama at papa mo? Wala. As Wala. in, Wala kakilala. not related. Not related. Wow. Oo. Okay. Ganun. So, ayun. Then, tumira ako sa Santa Mesa. So, lumaki, pinanganak ako sa Sampaloc, pero mas yung lumaki ako sa Santa Mesa na talaga. When I was 5 years old, I think. 5 years old, nung lumipat kami. Okay. Ayun. Ano yung pinaka nung pagkabata mong, if it's okay for you to share, the most traumatic experience na masasabi mong hanggang ngayon binitbit mo siya? Siyempre yung hindi ko nakilala yung magulang ko. Kasi yun eh, parang siyempre tinatawag akong ampon. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. Nung bata ako, hindi ko pa alam masyado maintindihan ko ano ibig sabihin nun.
hindi pa nagsisink in sa utak ko. Mm. Tapos ayun, mga pinsanin, hindi mo maiwasan, bata pa kayo. Mhm. Siyempre sila mga bata pa din. Mm. Ah, Hindi pa naman kami fully developed para maramdaman mo kung nakakasakit ka o hindi, Mm. 'di ba? Mm. So ayun, 'pag naglalaro kami, ampon ako, ampon ka lang, ganyan. Mga kapatid mo 'to, anak nung nag-adapt No, sa'yo, no, no, mga pinsan ko. pinsan mo? Actually, may kapatid ako doon, pero hindi naman kami. Para kami magkapatid talaga. And alam mo na 'to ever since bata, sinabi sa'yo? Sinabi na sa akin. Okay. Pero hindi pa nagsisink in sa akin talaga na ano yung ampon. Hindi ko, Siyempre, malay ba natin? nung 5, 7, hanggang nung mga bandang 10 years old ako, 11 dyan na parang, yung ampon pala, hindi ka tunay na anak. Okay. Ayun pala yun. Okay. So yun ang ngayon hinahanap mo sila, hindi? May dati leads may ba? galit ako eh. Oo. May galit ako na parang, bakit ako iniwan? Syempre, di ba? Mm. Pero habang tumatagal ako, habang naintindihan ko yung panahon, yung mundo, kung gaano Mm. kasakit mabuhay sa mundo to, mas naiintindihan ko na lang na patawarin sila sa Tama. nagawa. Baka naman nangangailangan Mm. o kung ano man. Mm. Pero syempre, hindi pa rin rason para ipamigay yung anak. Diba? Kasi nga may Mismo. mga magulang na Mismo. katulad ng ginagawa ko sa mga anak ko, kahit anong mangyari, itataguyod ko yun. Para hindi lang sila mawala sa side ko. So, Yun. ayun yung ano ko. Pero pinatawad ko na sila, pero hanapin siguro. Nag-try, pero hindi ko na, wala na akong, feeling ko parang nawawalan na ako ng chance para mahanap sila. Okay. And I think siguro kung talagang mangyayari Mangyayari naman eh. siguro. Mangyayari naman kung Mangyayari. dadating ang panahon. Kung talagang hahayaan ng Mm. pagkakataon yun. Mm. So yun talaga yun. Naman, I think maayos yan. Pero importante napatawad mo sila. Napatawad mo rin yung sarili mo eh. 'Di ba? Oo Yun yung naman, pinaka mahirap. So ngayong nag-aano ka, nung bata ka, what was it like? Mahirap ba yung buhay? O Hindi naman mahirap yung buhay. Pero nasa level lang yung mga magulang ko dati na sakto lang. mm, Sakto lang, pero walang sobra. oo. Ayun. Pero minahal ka nila ng Oo naman, with the love. nasabi kong oo naman talaga. Inalagaan ako. Nung dati, nung bata pa ako, syempre medyo, masasabi mo ba parang rebellious ka pa nun eh. Oo, Medyo oo. rebelde. Oo. Kasi parang, syempre, bata ka pa, hindi mo naiintindihan hanggang sa nalaman mo ampon pala yung tawag, ampon ka. Oo. May mga tukso sa'yo na ganun. Mm. Hanggang sa lumaki ako ng hindi maganda na yung takbo ng isip ko. Mm. So may mga doon na may mga nagawa akong pangit na bagay Mm. dahil doon. And then, syempre, produkto ako ng bully. Nabubully ako palagi. Mhm. Yung elementary days ko, nagpa-first honor pa ako nun eh. Wow, okay. Mga parang ganun. Masasabi kong matalino ako nung bata ako. Mm. Kahit yung mga kababata ko, alam naman yun. First Mm. honor, second honor. Pero dahil sa bully, nabubully ako nung bata ako. Unti-unting nagbabago eh. Mm. Hanggang sa parang naging rebelde na ako sa Okay. sarili kong pamamaraan. Mhm. Sa the way of yung kung paano ako mag-isip. Mm. So parang lumala. Hindi na rin ako na magulang ko, nakokontrol. Then kahit sa kanila, nasasagot ko na sila, may mga nagagawa na ako mali. Mm. And ayun, alam ko naman na hindi tama yun. Mm. Hindi ko pa naiintindihan kasi Siyempre. pag pinapagalitan ka pa ng magulang mo dati. Diba? Oo. Yung pala, pag ngayon magulang na rin ako. Inisip ko, mahal pala nila ako. Mismo. Mahal pala nila ako. Mismo. Kaya pala sila ganun. Tsaka yung ginawa ng magulang mo sa'yo, it's very noble in a sense na hindi ka nila kadugo. Pero yung the fact na minahal ka nila, Yeah. ibang klaseng tao yung ganong tao eh. Bihira sa tao yun. Yung mahalin mo yung ituring mo na anak yung hindi mo kadugo. Oo. Na sabi mo, maayos naman pala. Maayos yung naging buhay mo. Napakaswerte mo pa din. Sobra. Kasi- Ngayon ko na-realize na sobrang swerte ko sa lahat.
Oh, just imagine kung sabihin na natin, hindi naman sa ano, yung real parents mo hindi ka pinamigay. Ano kaya naging buhay mo? Feeling ko, 'Di ba? lumaki ako all the way, baka namamalimos ako, Oo. na nasa squatter area ako talaga na, alam mo yun, Mm. na di ko masasabi, pero feeling ko napakahirap ng buhay. Kasi kung napamigay nga niya ako dahil siguro sa hirap ng buhay, Oo. paano pa kaya pag nabuhay ako nakasama siya? Eh di mas mahirap lalo yun. Exactly. Di ba? 'Di ba? Napakaswerte mo pa din. So, anong ano mo nun, nung bata ka, sabi mo nabubuli ka rin lagi. Bakit? Ayun, hindi ko alam, pero ewan ko kasi siguro nakasulat na yun Nakalinya na sa akin yun sa buhay ko na talaga, nung bata pa lang ako, sobrang, alam mo yun, yung pagkukunin yung sombrero mo, kukunin yung bola mo, nakawan ka ng ganito, baon. Pero mabait ka naman. Mabait ka naman. Diba? Hindi mo ginagawa yung kung ano yung ginagawa nila, hindi ka naman nangaasar. Pero ako, ganun, ginagawa nila. Tapos syempre, nung time na yun, magaling ako sa school. Parang inaasar nila ako, parang pag di ako nagpakopya. May mga ganun nung time na yun. Tapos, First honor ka pa, oo, malamang ikaw hanggang yung sa magaling. Doon na yung parang naisip ko na parang, ano bang pakiramdam sa pag yung ginagawa ninyo sa ibang tao? Ano, masarap ba yan? Masaya ba yan? Hanggang sa yun, ginawa ko na rin kalaunan nung high school ako. Pero hindi ako nang bubuli ng taong Mahina. oo. Kadalasan, pagka yung tipong, yung nambubuli, madalas yun yung masarap bulihin. Yun. Oo. At least may code. Diba? Hindi yung mahihina. Kumbaga yung mga nambubuli na mahihina, doon mo. Kumbaga yung kung sa classroom mo may makulit. O kaya ikaw yung sinimulan. Ayun. Hanggang sa, gayon pala yung pakaramdam. Parang yung time na yun, naramdaman ko na parang ang sarap palang lumaban pag inaapi ka. Although, meron siyang parang nakaka-addict. Nakaka-addict manakit din ng kapwa mo sa paraan na pag ikaw yung gustong apihin o saktan. Pero, at the same time, hindi rin yun maganda. Kasi, ang mangyayari, magkakasakit na lang kayo palagi. Kayo lagi magkakasakitan. Siyempre pag may nagawa ka mali sa kanya, sasama loob niyan, gagawa rin na mali yan sa'yo after how many weeks. Minsan pwedeng kuya pa niya yung bumawi sa'yo. Ganun nung high school di ba? Saka yung sa banyo. Naalala ko yung pag-banyo. Oo, sa banyo. Doon ka napahiya ako doon Pwedeng doon ka suntukin. So ayun, doon ko siya naramdaman. Doon na nag-start yung bata. Yung mga bagay na parang nagsimula na doon. Na kaya kahit papaano naging ganito ako. Or nung lumaki ako, naging ganun ako nung time na yun. Nagsumbong ka sa parents mo na binumbuli ka? Nung bata ako, hindi ako nagsusumbong sa parents ko Kasi, ang sinasabi lagi sa akin ng tatay ko, ng airpot ko, nung bata daw siya, once na pag inaway siya, tumatakbo siya, umuwi na lang siya. Hanggang sa naintindihan ko, hindi pala siya ganun nung bata siya. Loko-loko rin pala si airpot. Pero bilang ama, yun ang pinaka-the best way na ituturo mo sa anak mo. Pero siyempre sa akin, nung panahon na yun, parang nalabas niya yung dark side ko na hindi naman dapat. Yung bully, yung pambubuli sa akin, yung sinasabi akong ampon, hanggang sa nagkaroon ako may self-pity ako sa sarili ko. So parang dun lumabas yung dark side. And feeling ko dun na nabuo yung, alam mo yun, sobrang bait mo, gusto mo maging matalino lang sa school. Tapos yung nabully ka, nalaman mong ampun ka, ganito ka, kung ano sinasabi ng mga kamag-anak yung sa paligid mo na parang ampun lang yan, mga ganun. Feeling ko doon na lumabas doon na lumabas yung villain side ko. Doon na lumabas yung price tag na villain ng time na yun.
Pero yun nga yun eh. Kumbaga nga ito episode na to, gusto kong malaman, parang Joker, bakit naging ganun si Joker? Parang lahat ganun naman eh. may dahilan eh. May dahilan kasi, yun nga, ang, di ba, wala kasi, para sa akin kasi technically wala talagang masamang tao eh. Lahat tayo ginawang mabuti. It's just that some part nung buhay natin may nangyari na hindi natin. Same sa ibang tao, yung mga nanggago sa'yo, may nangyari din sa kanila na kaya sila naging ganun. Oo, mismo. Di ba? O kaya minsan may mga taong nagiging masama na dahil tingin nila wala nang magiging mabuti sa kanila. Yun. Na lahat tayo, we're all just longing for love. Mismo. Yun yung totoo eh. Lahat. Kahit yung mga... O pwedeng may mga tao rin siguro na na ilang beses na nagmahal, hindi lang bilang sa relasyon na sa babae o sa lalaki sa babae, hindi sa ganun. Ilang beses na nagmahal ng tao pero in Binigo return, sila. Binigo sila. Kaya feeling ko ganun nagiging iisipin mo yung isang tao sobrang sama. Oo. Kasi hindi na siya marunong magtiwala na may magmamahal pa sa kanya. Yun. Yung unworthiness natin nung... Kasi ikaw, like for example, ang mahirap dyan sa'yo, yung taong in-expect mo na unang-unang magmamahal sa'yo unconditionally, pinamigay ka. Oo. Yun ang sinasabi ko palagi. Actually, totoo yan eh. Ang lagi ko sinasabi palagi sa sarili ko, kung yung tunay ko nga na magulang eh, na dapat siya yung hindi ako pwedeng ipamigay, napamigay pa ako. Kumbaga, pinabayaan ako. Ito pa kaya mga tao sa paligid ko na sa Yun all yung through the galing. years na may mga naging kaibigan ako, may mga nakasama ako, nagtulungan kami sa isa't isa, may mga nagawa rin akong bagay para sa kanila. So at the end of the day, out of nowhere may gagawin silang mali sa'yo. At feeling nila hindi mali yun. Yung bagay na yun. And naintindihan ko. Ngayon, yung time na, yun nga, may mga kausap ako na kakilala mo rin. Na, ayun, sila Sir Nomer, ang naintindihan ko na. Tapos, ayun, sa meditation, sa pagpipray, meditation, pray, and yung guidance ng mga nakakausap natin. Maintindihan mo lahat ng bagay na nangyayari talaga. Oo. nangyayari. Acceptance. Tsaka yun yung trust issues mo, grabe, ang taas. Sobra. Bro. Yun eh. Kahit sa sarili ko, wala akong tiwala eh. Yun. Pero kasi behind all of it, ang lesson na tinuturo talaga dyan is ikaw lahat yun. Ikaw yung magbibigay din sa'yo ng love. Ikaw yung magbibigay sa'yo ng trust. Totoo. Ikaw. Kasi at the end of the day, lahat yan mawawala. Pero isang tao lang ang hindi kayo iwan. Sarili mo. Sarili mo. Pero kasi ito naman yan. Pag mahal mo yung sarili mo, okay ka sa sarili mo, gusto mo yung company ng sarili mo, automatic yung mga ibang tao, hindi ka monster sa kanila. Mabait ka rin sa kanila, mahal mo din sila. Kasi puno ka ng pagmamahal eh. Pero pag puno ka ng hate, puno ka ng which is nangyayari talaga. Kasi nga, na-consume ka yung mga nangyari sa'yo, mga mo, yun din mabibigay mo sa ibang tao. And then yung relationships na makukuha mo, mirror din nung kung sino yung, 'di ba? Sino yung mga harap sa iyo, ganun din para ma-deal mo yung emotions mo na trust issues. Papadalang ka ng mga taong mahirap i-trust. Papadalang ka ng para ikaw mismo ma-heal mo yung sarili mo. Kasi pag nangyari sa yun, minsan mas masaya, minsan akala mo malungkot mag-isa. Pero habang tumatagal, marirealize mo, masarap pala mag-isa. Bro, yan yung pinag-uusapan ko rin yung kanina. Yan din ako dati. Oo. Labas din ako ng labas. Parang ang boring sa bahay. Putang ina, inaansya ako. Labas ako, gimmick, babae, inom, ganyan. Then nagulat ako. 10 years kasi ang dami kong pain nun eh. Yung naghiwalay kami asawa ko, namatay si Ermat. Tapos, yun 10 years kong binitbit, 10 years akong ganun. Na ngayon, na-realize ko, kung at that time, hindi ako naglalabas, hindi ako ng babae, hindi ako talagang finil ko yung sakit nung nangyari. Finil ko. Kasi pain demands to be felt eh. 'Di ba? Finil ko lang siya, hinayaan ko, ko. Natapos na siya nun. Na-process mo na.
Eh ngayon, nabitbit ko ng 10 years. Kasi Ang nga, haba hindi ko nun. pinrases. Oo. Hindi ko pinrases. Ngayon ko lang Pero masakit kasi yun. na-realize. Oo, masakit talaga. Although ito yung para sa akin kasi may stage by stage ang buhay. Yung time na hinahanap ko yung pangarap ko, andun ako sa pain. Andun ako sa pain. Yung energy ng pain. Yung energy ng pain, yung darkness, yung dilim, yung sakit, yung luha. Ando doon ako nung time na yung stage na yun na naghiwalay kami nung dati kong asawa, na may anak ako. Masakit sa akin na hindi ko nakikita yung anak ko. Wala akong mabigay na pera sa anak ko. Bumalik ulit ako Manila kung saan ako nangungutang hanggang sa nagadap ako ng mga bagay na related sa career na gusto ko, na kumikita ako. May mga bagay na hindi ko gusto na gawin, pero ginagawa ko para lang sa pera. Example, kunyari, yung time na yun, nasa GMA ako, yung nag-artista kami, syempre, hindi ko image yung sumasayaw na kasama yung mga komedyante, sumasayaw ako. Pero kailangan kong gawin yun para sa pera. And then, yung pain, yung pagtsatsaga, yung pagtitiis, yung darkness, yung mag-isa ako dun sa... Lalo na nagkaroon din ako ng girlfriend nung time na yun, tapos iniwan din ako kasi hindi naniniwala sa pangarap ko. Kasi ang inisip niya, baliw ako, gusto niya mag-abroad na lang kami o magtrabaho kami. Pero hindi siya naniwala. Tapos iniwanan ako nung ginagawa ko yung album ko. Yung first album ko, ginagawa ko yung album ko. Ayun, nandun ako sa pain, sa darkness. Parang kailangan, hindi ako natutulog. Tinatrabaho ko yung mga bagay na dapat kong trabahuin. Eto, yung Villainware, yung damit ko na nag-start ako. Ganda nga eh. Puhunan ko, 10,000. Nilaban ko na parang may bibili kaya nito. Doon ako sa everyday. Price tag ka na nun, nung Sa flip Villainware. top. Flip top. Ayun. Sa flip top. Siyempre, yung kaya ako nababalutan ng dilim nung time na yun kasi ayun nga, kahit nasa flip top na rin ako, madami din may ayaw sa akin. Hindi ko alam ba't ayaw nila ako. Ang daming hate, ang daming ano. Alam ko sa sarili ko, magaling ako eh. Yun na lang yung puhunan ko eh. Magaling ako. Yun na lang yung puhunan ko. Kaya, hindi para sa akin, hindi naman sa mayabang, hindi naman sa arrogante masyado. O sige, pwede na lang tignan na ganun. Pero yun kasi naging puhunan ko nung wala ako eh. Wala na nga. Tsaka kailangan mo yun. Wala na nga pera, wala na lahat eh. Ano pang iaano mo, hindi ka pa mayabang. Ang hirap naman nun. Diba? So dapat, ang iniisip ko, paano ko papatunayan tong yabang ko? Kahit pa paano, dapat may mapatunayan. Minsan nakakatulong yung yabang eh. Kasi babakapan mo. Yung pride kasi minsan, nagagamit sa tama. Pero madalas Mismo. nagagamit sa mali. Mismo. Ganun ang pride eh. Anyway, ayun, yung time na yun, yung nagamit ko siya sa pain, yung darkness, yung galit, yung sa ano ko sa puso, mga hinanain ko sa buhay. Di ko namamalayan, naabot ko na yung gusto kong mangyari. Because of that. So, ayun, na ano ko siya. Yung dati, ampun ako, wala daw mangyayari sa buhay ko. Marami nagkasabing... Sobrang relate ako sa'yo, bro. Sobrang relate ako. And awa ng Diyos, awa ng Panginoon, di ba? Ngayon, kahit papano, hindi naman ako mayaman, pero at least, nabubuhay na ako ng ayon sa gusto ko. You made something out of yourself. Malayo na. Kasi dati, car wash boy lang ako eh. Dati, dishwasher lang ako sa karinderya. Magkano na sahod ko? Paano ka 150. pumasok sa ganung trabaho? Bakit ka umabot sa ganun? Sa ganun trabaho? Ano eh, bata pa lang ako nun kasi. Hindi ko na ikukwento Medyo baka sabihin na naman ng mga tao, kwento mo yan eh. O ano. Nung bata ako talaga, tinapon ako ng La Union kasi hindi na ako pwede sa Maynila. Dahil may mga... Sa edad kong yun. May mga nakaaway or ganyan. Sa mura kong edad, 15 years old ako. Kasi mga nakakaaway ko na mga mas patatanda sa akin. Okay. Alam niya, yung kwento na yan, alam niya sa lugar namin. Although, kung hindi man ako makakasakit, mabubugbog ako. ng mga mas matatanda. Magugulpi ako, tapos bukas. So, peak ng kagaguhan mo yung 15 years ganun. old. Kumbaga, ito lang yun eh. Mananakit ka, hintayin mo after a week, masasaktan ka din eh. Hindi matatapos. So, tinapon ako dun sa La Union.
yung tita ko doon, hindi ko rin nakasundo kasi, ayun nga, ang lakas kong magmarijuana. Mm. Bata pa lang, gusto ko yung happy-go-lucky, ganyan. Pinalayas ako. Nakitira akong kani-kanino. Tapos kailangan ko magtrabaho. Siyempre, anong ibibigay kong pang-ulam mo, pangkain? So, nung time na yun sa La Union, nagtrabaho ako doon. Okay. Car wash boy, dishwasher, Mhm. nag-vendor ako sa palengke. Ayun, umaga pa lang, gising na ako. Bubuhat ng mga stock sa palengke to isang palengke. Doon ako magbebenta Mhm. sa hugas ng kaldero. Anong natutunan mo dun? Dun sa part mo ng buhay na yun? Yun yung pinaka natutunan ko na kung yun nga kaya kong gawin eh. Ano pa kaya yung mga ibang bagay na ngayon na dapat kong gawin, di ba? Yung pinakamahirap na bagay na hindi ko kinahihiya, ano pa kaya na magbenta ako ng mga damit, sombrero, Mismo. di ba? Mismo. So sa akin, Saka sarili mo. tsaka thankful ako natutunan ko yun. Na yun yung pinaka tingin nilang mahirap na gawin pero ay nakakaawa. Pero hindi. Para sa akin, trabaho is trabaho kahit ano pa yan. Mm. Kasi hindi ngayon kasi, it depends on the generation eh. Generation natin nun, kahit ano tatrabahuhin mo para mabuhay at may makain ka eh. Mm. Ngayon kasi, sige nga, sinong batang tingin mong Magdi-dishwasher. maghuhugas ng kotse, Oo. maghuhugas ng pinggan. Kung matalino Wala. ka ngayon, bata ka, kaya mong kumitang malaki. Malaki. Kasi ganun ang generation ngayon. Oo. Actually, gagawin nga lahat eh. Mm. Para lang kumita ng pera kahit pangit na eh. 'Di ba? Dati tayo. Sinabi mo. 'Di ba? Sinabi Dati mo. tayo. Eto gagawin ko diyan. Sige, tatrabahuin ko yan kahit 150 isang araw. Oo. Laban ako diyan. Ganun dati. Oo. 'Di ba? So, ayun, masaya ako na yung time na yun na naranasan ko na mahirapan. Mabilad sa araw. Mm. Kasi kung hindi ko naranasan yun, hindi ko makikita yung kung anong ginagawa ko ngayon. Lagi ako nagiging thankful pa rin ngayon kasi malayo na ako sa dati. Oo. Kahit ngayon ang dami mong mas mayaman sa'yo, mas may pera sa'yo, mas magaganda kotse sa'yo. Pero kung titignan mo kung ano ka dati, okay na to. Ang layo. Thankful ka na. Ang layo. Diba? Ibig sabihin, na-bless ka ng universe, na-bless ka ni God, na pinatunayan niya sa'yo na, meron ako Oo. yung mga ni-request mo sa akin, Oo. binigay ko. Oo. Huwag ka- Actually, bibigay naman niya talaga eh. Lahat ng gusto mo eh. Pero gusto lang niya, handa ka. Kasi ako, dati ganun din eh. Yung banda ko, okay kami. May kanta kami, nag-number 4 sa Wave 89.1. Tapos, biglang Saturn ko to 29 years old ako. Minanage kami ni Apple Diap, Black Eyed Peas. Pupunta kaming States, mag-record kami. Lahat yun walang nangyari. Hindi natupad. As in, MTV pa yun. MTV. Ngayon, looking back, naiisip ko, bakit ngayon lang ako pinasikat? Kasi nga naman, at that time, nung time na ego ko, grabe. Mataas. Putok talaga. Na baka hindi ko ma-handle yung power na sobrang pag umano ka. Versus yung ngayon na, okay, alam ko na anytime pwede itong bawiin sa atin eh. Anytime, kaya wag kang masyadong mayabang. Itapak mo yung paa mo sa lupa. Totoo. Yun nga yun eh. Ang universe or si God or kung ano man tawag nyo, ibabagsak ka niya. Ibabagsak ka niya para makita mo yung feeling nung nasa baba. Ngayon, pag umangat ka, alam mo na yung feeling na yun, tutulungan mo yung nasa baba. Hindi mo na sila lalaitin, hindi mo sila Totoo. judge. Yun siya. Kasi ganun kahirap eh. Kasi ganun kahirap. Diba? So parang yun yung sa akin pinaka-importanting lesson din na natutunan ko na minsan pagbagsak ka, matuwa ka na, magpasalamat ka. Ako ilang beses akong ups and downs eh. Sa buong buhay ko, madalas yan nangyayari. Like, nasa flip top ako. Ito yung timeline nga nung lagi ko naalala. Nasa flip top ako, lagi akong winning streak, and then may one time doon natalo ako. Actually, hindi naman siya counted sa record, pero masakit yun kasi talo ka pa rin eh. Oo. Yung 2-on-2, kalaban ko sila Sinyo tsaka Tipsy D.
Oo. So yun, sobrang rock bottom na lungkot ka, inaasar ka ng mga tao sa social media. Pero na parang, nakalimutan mo ng ilang beses ka nang nanalo. oo. Pero, eto na. Hindi ko alam kung paano ko babawiin yun. And then, gumawa ako ng hakbang para mabawi ulit. So, ayan, lumaban ako kay Makagago. Naglabang kami ng Makagago. Tapos nilabas ko yung album ko. And then, naging successful. And then, yung tuloy-tuloy na yun, eto na. Naglabas ako ng malaking pera sa mga negosyo ko. Nag-pull out ako ng mga businesses na ginawa ko. Nagpatayo akong barbershop, 2 shop sa isang Makati, sa Pasig, sa Malate. Ayun. And then, boom. COVID. Pandemic. So, nalugi ako ng milyon-milyon dun. So, eto na naman, rock bottom na naman. Hanggang sa parang, yung time nun, dami nagpakamatay ng negosyante. Oo, bro. Time na yun. Buti na lang, hindi ako ganun. Hindi ko inisip na ganun na, buhay pa naman ako. Dati nga ako. Yun yung advantage ng galing ka sa babae. Sabi ko, galing nga ako sa wala eh. Galing nga ako sa walang pera eh. Ito, nawala lang yung Pero pera ko. naabot mo. Oo, Pero ito nawala naabot lang mo. ulit. Baka pwede pa itong wala to. Magagawa ko ng paraan. And after nung ginawa ko ng paraan, and then, ayan na naman ulit. Umokay na. And then, ito. Nagkaroon ako ng parang downfall sa pakiramdam ko na, not financially, but mentally. So, parang na-depress ako ng mga mid ng 2023. Isipin mo yun, ang dami mong bit-bit na pero umangat ka. What more pag nag-heal ka? Yeah. Pag nag-ayos ka? Pag peace yung utak mo? Yeah. Just imagine ano yung kayang abutin ng... Ako naniniwala ako dun. Kasi feeling ko pag nawala na yung pride, nawala na yung anger, yung... Tsaka yung proving. And bro, nabully din ako. Kaya hindi mo, sobrang relate ako sa'yo. Yun din ako eh. Bully din, hindi ako sikat nung high school, hindi ako Dun yung nag-drive sa akin na one day. Sisikat ako. Ako yung pinaka-cool na Tama ba? Yun ba yung di ba? Totoo. Kaya nga ako sinasabi ko sa mga anak ko huwag kang mambubuli. At saka yung mga binubuli, tandaan mo, yan yung successful pagdating Sa huli. pagdating ng Totoo panahon. Yan yung cool. Yan yung... Pero may time din naman na yung pag nakuha mo yung success, eto, nangyayari to sa kahit na sino, hindi ako naniniwalang hindi. Minsan, andiyan na yung pride mo. Oo, may ego. Sobrang Kasama. taas na. Oo. Minsan, may mga bagay na hindi mo na matanggap. Mali ka pala. Oo. Andiyan yung pagiging bossy mo. Masyado kang boss. Mainit ng ulo. Gusto mo laging kunin yung dapat para sa'yo. Nagmamadali kang kunin. Lahat siguro dumadaan sa ganong stage na bilang tao. Pag, sabi nga nila, diba, pag yumaman, yumayabang. May katotohanan din naman dun. Meron talaga. Nangyayari talaga. Meron talaga. Nababago talaga ugali ng tao ng pera. Actually, yung ko dito, yung kanina kausap ko ganyan. Yung mga totoong mayayaman, hindi mayayabang eh. Hindi rin judgmental. Hindi rin, Mali yung oo. pinapakita sa movies eh. Hindi illegal yung ginagawa. Hindi. Hindi. Pero yung mga mayayabang, yun yung mahirap. Mahirap na yumaman. Totoo. Akala mo kung sino. Oo. Kasi sila bata pa lang, wala na sa kanila yung pera. Kumbaga, lalo na pag napalaki sila na maayos ng magulang nila. Kumbaga bata pa lang, kaya may mga ibang, especially sa mga Chinese, isipin mo yung mga anak nilang bata. Kahit anong t-shirt na mga yan. Kasi parang feeling nila parang wala naman kami dapat patunayan kung may pera kami o wala. Saan ba kami nag-aaral? Ano ba kumpanya namin? Diba? Tayong mga galing sa hirap, pag yumaman, bilihan na ng mga pagdang Louis Vuitton. May mga gold na palagi. Di ba? Parang mayaman na ako. Pero totoo eh. Ganon talaga eh. Lalo na sa pamilya nyo, kung ikaw yung unang-unang may naging ganon. Di ba? Hindi mo Bakit masisisi sa sarili. maangas ang rapper? Yun eh. Di ba? totoo. Yung mga ego, yung mga kasi nga, Lahat sila galing sa hirap. they're proving. They're in the energy of proving. Totoo. Pero pag natapos mo yun, ibang energy yung parang you're just being you. Yeah. You're just being at peace. You just want to help other people. Puta, ibang level yun, pare. Ako dumaan na nga ako sa phase ng ganyan. Yung parang feeling ko, ako ang pinaka eh. At inaamin ko Tsaka yun. hindi naman sa putang ina, sikat ka. Oo. Ano ka talaga? Kahit Isang paano. sampa mo ng stage, alam ko kung magkano eh. Di ba? Alam ko na. Pero So, marami ring mas marami ring mas magaling Oo, sa akin or oo. marami ring mga artist na mas
dihamak na mas malaki yung talent fee sa akin. Pero siguro, isa ako sa kahit papano nakatagos sa Oo. industriya na yun. Kaya nga yung... Although marami nakikita akong haters, marami may galit sa akin. Actually, yun nga yung parang pinaka-ano ko eh. Pinaka-mahirap sa part maging ako eh. Paano ka nakalusot? Paano ka nakatagos? Paano ka nagkaroon ng mga awards sa music awards? Mga nang marami akong haters. Na naging gasolina ko sila. Bro, kasi yung haters, yun, gusto ko rin yan eh. Ako rin. Yan nga yung Oo. yan yung nagpapaano sa'yo eh. Pero minsan, binabasa ko din yung mga sinasabi nila. Kasi minsan yung mga may galit sa'yo, napapansin din yung mali mo. At dapat alamin mo yung ano yung totoong mali mo dun. There's some truth in what your enemies say about you. Totoo. And dapat kung matalino ka, pakinggan mo. Papakinggan mo yun. Although, Pakinggan mo. kahit ayaw nila sa'yo, pag pinakinggan mo yun, uy, Para sa'yo. sa sarili ko, salamat. Nasabi nyo sa Panalo ka akin, eh. i-improve ko yan. Panalo ka eh. Saka yun nga again, kung internet lang din naman pagbabasihan natin, karamihan ko naman dyan, naiinggit lang eh. Social media, parang isang part ng matrix ng mundo ngayon. Pagsakan nila ng trauma yan eh. Sa social media. Kaya ako, para sa akin, ang social media, hindi yan ang totoong mundo eh. Hindi. Kaso nga lang, yung mga bata ngayon, kabataan o ibang tao, na masyado nilang niyayakap yung social Yung media. paniwalang Para sa akin, ang social media para sa negosyo eh. Business. Business. At kung paano mo lalaroin yung social media, mas pero hindi yan sukatan ng pagkatao mo. Kaya nga ngayong mga mambabash dyan, mambash lang kayo. Gusto ko yan. Sa comment section nyo gawin. Sipin mo yung mga powerful na tao, walang social media. Kasi alam nila eh. And siguro hindi nakarelay yung negosyo nila dun. Hindi na nila kailangan i-market, hindi na. Pero pag ako, kunyari, ako siguro kung talagang multimillionaire na tao ako, like, o kaya malapit na sa billion pera ko, hindi na ako para mag-social media. Mismo. Baka hindi na nila ako makita. Mismo. Ganun lang yun. Masarap Pero na ang social mamuhay sa farm eh. totoo, yun ang pangarap ko eh. Social media, lang yan eh. Sabi ko nga, parang, etong mundo natin matrix na eh. Another matrix. Another matrix lang yung social media eh. What Yun yung more nakikita lumabas pa yung meta na di ba? Ibang metaverse. Mas lalo pa yun. Ibang na naman yun. Baka makulong na yung mga tao nun. Diba? Feeling ko Kulong baka na pwedeng kulong. magkaroon na ng... Kasi itong Earth ngayon para sa akin parang isang malaking... May mga taong nakakulong eh. May mga taong nakakulong. May mga taong napadlock ng yung mindset nila napadlock sa bagay na lahat sumusunod. Mismo. 'Di ba? Bro, nagsimula sa school. Break time. Ting, 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 ting. Napadlock lahat. Number 1, number 2. Oo. Pag hindi ka kasali sa top 10, bobo ka. Bobo ka. Totoo. Paano kung katulad mo? Hindi ka nga napasok top 10, pero negosyante, Oo. rap, ka. Ibig sabihin nito, nagos mo yung Matrix. Di ba? Natagos mo yung sinasabi nila na pag... Hindi ko sinasabi dito, kalokohan, ito para sa akin, kalokohan yung sinasabi na diskarte o... Diploma. Diploma. No. Pipiliin ko pa rin yung diploma. Tama naman yun. Pipiliin ko pa rin yung diploma kasi kahit hanggang ngayon, kung magkakaroon ng pagkakataon, mag-aaral ako. Kailangan ko ng kailangan ko ng... Kung may pang-aral magulang mo, mag-aral Mag-aaral ka. ako. Oo. Mag-aaral ako. Pero pag nakuha mo yung diploma, kailangan mo dagdagan na ng diskarte. Kasi yung Mismo. diploma mo, hindi yan aabot sa kahit saan kung wala kang diskarte. So pag pinagsama mo ang diploma at diskarte, yan yung mga tao ngayon na mga makakapangyarihan kung bakit sila nakaupo doon dahil meron silang diploma at meron silang diskarte. At hindi pwedeng sabihin mo sa anak mo na kailangan puro diskarte lang. Hindi. Wala siyang diploma. Kalokohan yun. But masasabi mo lang yun pag wala kang anak. Pero pag may anak ka, kalokohan hindi mo pag-aralin yan. Pag-aaralin mo yan. Tapos saka mo na lang ituro sa kanya yung diskarte kasi ikaw na yung gabay na ikaw. Kunyari, ako produkto ako ng diskarte. Wala naman akong diploma. Ang anak ko, gusto kong gumraduate ng college yan. Same. Diba? Hindi rin naman ako nakatapos. Ngayon, pag nakatapos siya ng college, saka ako sa kanya ituturo yung diskarte as a guide, as a parent. Doon ko na ituturo, ito ang diskarte niyan, anak, kasi may diploma ka na. Ito, diskartehan natin to ha. Ito dapat ang gawin mo. Gamitin mo yung diploma mo para sa negosyo natin. O para sa negosyo na gusto mong gawin. Yun.
Tsaka yung ano, ako naman, ang pinakaayaw na ayaw ko lang sa school kasi kinakabit yung self-worth. Tingnan mo, yung bata pa lang, may star ka. Oo, Pag may oo. star ka, you're better than ano. Mm. Nasa top 10 ka, you're better than yan. Nakakabit sa grades. Pag 79 ka, bobo ka. Oo. 97 ka, dapat 97. Actually, Yung self-worth nakakabit dun. yun din yung, hindi lang naman sa Pilipinas. Oo. Ngayon, pag graduate mo, pag nagtatrabaho ka na, Kailangan same. magtrabaho ka dito. Yan. Kailangan magtrabaho ka dyan. Yan. Kailangan magtrabaho ka doon. So parang nagiging rat race. Oo. Same. Pero may mga tao naman na Meant sila dun. hindi, ako para maging balance ang earth, Oo, yun. feeling ko, Yun. para maging balance Oo. hindi dapat lahat bukas Yun, mismo. Hindi naman Kasi talaga. pagka lahat bukas, chaos na yan. Oh, hindi. Magkakaroon ng Tsaka, chaos. kung lahat bilyonaryo, sino maglilinis ng banyo? Magkakaroon ng chaos. Di ba? Yun yung totoo nun. Hindi siya pwedeng mangyari sa... Oo. Doon mawawala yung balance. Pero sa akin, ako yun yung sinasabi ko sa mga anak ko. Dad, I'm 95. Congratulations. Pero I just want you to know na hindi, kahit mag-78 ka, basta nag-aral ka, Yeah. masaya na ako nun. Mhm. Yung journey, hindi yung resulta. Yeah. Yung journey itself, reward kita. Kasi minsan sa school, may mga may mga parang... Ako, dati na nag-aaral talaga ng totoo. Minsan may mga turo na parang ngayon ko na-realize na hindi, mali yun Teka lang, bago mo ituloy yan, ano palang favorite subject ni Price Tag? Ako, science. Tsaka Same. math. Yan. Yan. Putang ina, math yung pinakaayo ko. Pero ikaw, tangina si Price Tag, magaling sa Wag math. wag lang algebra, medyo nahihirapan din ako doon. Math, sa math. Oo. Tangina bro, Kasi bata pa lang ako, kabisado ko na yung multiplication table. bro, ilang beses ka nang gumising ng umaga na hindi mo nagamit ang algebra? Oo, totoo. Ang labo di ba? Diba? Hindi ko alam kung saan ginagamit Diba? Pero, oo. At least, feeling ko yung algebra in advance tayo para gamitin yun Kung kunyari, bata pa lang, kahit papanon, may familiarism ka na doon. Balang araw, baka maging engineer ka. Alam ko ginagamit sa engineering ang algebra. Tama ba? Oo. Yung mga- Calculus actually. Oo. Calculus. Parang yung ganun, no? Oo. Yung mga square root, something ganyan Sa'yo, na hindi ko ayoko yun. maintindihan Putang na bakit kailangan namin itong pag-aralan, di ba? Yung integral calculus, sinamer ko na, putang ina, hindi ko pa rin maintindihan. Lalo ngayon, may K-12 na, di ba? Oo. Bago ka mag-college. Oo, Dapat nga, parang yung dati pa lang, grade 6, tapos high school, tapos college, tapos College graduate na, magtatrabaho na yan. Hindi namang ang mga hirap pa doon. Hihirap Hindi lalo provided- Pilipinas dyan Yun nga, hindi provided ng gobyerno yung edukasyon. Magulang ang talagang Business din kasi. business talaga. Business din kasi talaga. Ang mahirap dyan, kung papatagalin nila ang isang mamamayang Pilipino sa eskwelahan, paano tayo mag-generate ng pera na mabilis kung lahat ng mga bata na future natin is ini-stack nyo dyan sa eskwelahan. Mismo. Na imbis na pagka grade 6, okay, high school, pagkatapos nyan, pwede na sila magtrabaho habang nagka-college sila. Mismo. Dapat nga ang gobyerno natin ngayon, gumagawa na ng paraan na pagka-college student, in demand sa lahat ng mga trabaho na pwede nilang pasukan. Para Oo. habang tatrabaho sila, nasusustain Sila nila na yung nagpapaaral. sa sarili nila. Kasi yun din matututo Umiikot sila. pa lalo yung umiikot pa Ekonomiya. lalo yung ekonomiya. Especially, kunyari, paano kung ganito, magkaroon sila ng deal sa mga call center agency Oo. na pwedeng pumasok yung mga kabataan ng 9 to 4. Tapos gigising, ang pasok nila sa school is 12 to gabi. Para, alam mo yun, yung pera from other country, tayo yung nababayaran. Oo. Tapos, yung pera na yun, nagagamit ng mga students para sa school nila at pumapasok sa mga schools, di ba, sa Pilipinas. Oo. Mismo. Ewan ko, kung tama yung sinasabi ko. Naisip ko lang. Hindi yun. Pero ang ganda nun. Di ba? Di ba? Yun Kasi yung mga dapat ganun Kaysa nai-stuck lang sa isang Oo. Hindi yung mga na uso bata. yung... Tsaka yung minsan, i-develop din yung mga skills. Skills talaga ng mga bata. Hindi yung Oo. na... Hindi- Tanggalin mo na yung mga algebra, yung mga hindi naman dapat. Oo. Feeling ko dapat yun pinag-aaralan na sa course na gusto ng bata Yun. Kunyari Mismo. kung gusto nila maging, ano ba tawag dito? Ako, nag-HRM ako. Doon mo gagamitin yung ibang mga subject na para doon, di ba? Tama Kung engineering, di ba? Anyway. Ayun nga talagang palang ganun meron akong... Yung viral mo ngayon, gusto ko marinig ng mga tao, ano yung side mo dun?
Yung nag-viral sa'yo na ano, di ba? Parang ako kasi ridiculous eh. Parang script. Para sa akin nung napanood ko parang scripted to. Hindi naman hindi to totoo. Hindi naman, ba't naman gagawin ni ano yan? Parang ganon. Pero ano yung side mo? Ano yung nangyaring kwento? Yung kwento mo. Kasi obviously yung kwento nung nag-post yung nandun. Oo. And yung mga tao nagja-judge dun sa, "Oh, grabe naman to. Di ba? Siguro paano ko ba sasagutin ng safe to na Rek time mo. Wala namang Siguro ako, ito na lang. Mm. Never hindi ako nanakit ng babae. Hindi ako nanakit ng babae nung time na yun. Mm. Hindi ako nanakit ng babae Sa unless buong buhay mo ba nakasakit ka na ng babae? pag may Sapat karelasyon or ako, may tulakan syempre, may away. Oo. Pero yung sa pack, Hindi mga naman ako ganun, wala. hindi naman ako magiging hipokrito. Oo. Pag sa mga live-in partner ko na parang nag-aaway kami, Oo. nagbabatuhan ng una, nababato ako ng gamit, nasasampal ako. Oo. Pero yung mananakit ako, dapat nakulong na ako. Oo. Okay. Good. Kung nanakit ako, asan yung pasa? Asan yung sa bagay nga na yun, na-post kagad ako eh. Ano pa kaya yung pakulong kagad ako? Exactly. Nung year na yun, which is Mm. March 2024 yung sinasabi mo, hindi ako nagkakamali. Dapat kung talagang nanakit ako, kung ang tao nagpo-post ng ganun agad, pag galit siya, ano pa yung actual nung araw na yun? Mas lalo dapat na demanda na ako, nakasuhan na ako, o nagsumbong na sa pamilya. Hindi ako nanakit ng babae unless pag sinabi yung choke me daddy. Siyempre, iba yun. Iba yun. Iba usapan Doon yun. lang ako nakakasakal. Oo. Anyway, Diba? ayun, hindi. Pero, yung walang gulo, away na nangyari. Pero syempre, social media, price tag yan eh. Oo. Pag konting dyan, masamang tao yan. Ano yan eh. Ayan pag-gangster Gangsta. masyado. Ayan tanggap ko. Tanggap ko yung tingin sa akin. Kasama yun eh. Lalo sa social media lang yan eh. Oo. Pero pag sa totoong buhay naman, hindi ganyan eh. Oo. So sa akin, tanggap ko. Pero sa part ko, masakit din. Kasi syempre, nasira ako sa paraan na hindi ko naman gusto. Mismo. Ang pangit eh. Diba? Pero at least dito, napaliwanag mo. Ano yung nangyari? Hindi, wala talaga. Siguro may hindi lang pagkakaintindihan. At ayun, hindi pagkakaintindihan kaya nagawa yung bagay na yun. Pero ngayon, wish her the best. Wala akong masamang sa kanya kasi ngayon, Good. nag-heal ako eh. Oo. Nandito ako sa healing stage ko na parang masama, pangit din yung nangyari sa part ko. Pero napatawad ko na. At sana kung ano man nagawa kong mali, kung ano man yung mali kong nagawa bilang tao, bilang walang hiyang klaseng tao, bilang hindi madumi, masama, lahat na pwedeng ibato sa akin, humihingi rin ako ng kapatawaran. Hindi, kung iniisip na ibang tao na hindi ako para magbago o hindi, nagkakamali sila doon. Sino ba walang kasalanan magpukol ng unang bato? Diba? Mismo. Yun, ngayon, maayos ako nabubuhay ngayon na nagbabago, inaayos yung mga bagay-bagay na nasira ko na dapat hindi ko pinabayaan. Binabalik ko yung sarili ko. At nabalik ko na yung sarili ko na Nakikita na ko masaya. naman paliwanag Na ng masaya. paliwanag. Ngumingiti ka na nga eh. Oo. Yan. na ayun, naiwasan ko na yung alcohol. Oo. Paminsan-minsan na lang, nightclub, wala na. Mas madalas sa bahay, madalas Masarap sa matulog na maaga, no? pagkakaperahan, Mismo. basketball. Mismo. And kasama ko yun nga, yung mag-ina ko, yung anak ko, yung 1-year-old ko na anak. At ayun, ginagawa ko lahat para sa kanila ngayon. Sa mga past na nagawa kong kasalanan, humihingi na lang ako ng tawad sa kanila at humihingi na rin ako ng tawad sa sarili ko. Ayun, Tama. kung nasaktan ko man sila o na umahas sila ng aking pagmamahal,
Mm. Hindi ko na mabibigay ulit. Pero okay lang yung okay yung nag-sorry ka sa kanila. Pero ang pinaka-importanting mag-sorry ka at yakapin mo si Jo Marie. Si Oo Little naman. Jo Marie. Yun. Ano Yun lang. ganun talaga talaga. galing ako sa trauma, sa mga past Mm. traumas ko nung nakaraan. Yun nga, yung 2024. 2023, 2024, ang bigat eh. Mm. Puro ako inom. Ang gastos ma-depress. Magkano bill ko lagi sa Totoo. club. Totoo. Tapos parang sinasayang ko yung pera ko sa wala lang. Totoo. And then at the end of the day, parang sayang yun magkano lahat yun habulin ko pa yung mga yun. And it's not too late. Yeah. Ako naman naniniwala ako malayo pa. Ako na tunay na patotoo nun. 41 ako nagising. Di ba? Ilang taon na ako diba? ngayon. Never too late, man. Napaka- Stay talaga yun. Importante yung ngayon. Walang past, walang future. Only the present. Tsaka di pa huli lahat talaga sa lahat ng bagay. Ako naniniwala ako dun na lalo sa mga ibang tao ngayon na dumadaan sa depression. Ako, yung nasa 2023, 2024 stage ako na hindi ko kinakaya, umabot ako sa may bumubulong na eh. Ako hindi ko kinahihiya yung depression eh. Na parang hindi yun kahinaan eh. Sino bang hindi? Kung masasabi ng taong walang problema, Kalokohan yun. kalokohan yun. Anyway, ayun nga, nangyayari talaga siya. Pero ang pinaka-the best dyan kung paano ka babangon eh. Mismo. Yung babangon na dati kasi bumabangon ako na galit pa rin eh. Na parang may eagerness na, ito yun. Ngayon, iba tong pagbangon ko eh. Yung bumangon ako, okay ako. Okay pala lahat na nasa paligid ko. Hindi ko lang inaayos. Pero ngayon, bumangon ako na nakangiti. Na parang naiintindihan ko na. Ang pinaka-naiintindihan kong part dito, yung universe, nakaprogram para sa akin na mag-ups and downs. Yun yung nakikita ko. Wala talagang pangit na nangyayari sa buhay natin. Wala. Tayo lang ang nag-judge ng pangit. Wala. Pero lahat yan, maganda yan. Ako nga naniniwala ako eh. Tama yung sinabi mo eh. Mas maganda yung nahihirapan at saka bumabagsak ka o nade-depress ka ulit eh. Kasi pag nagiging mag-isa ka, nare-realize mo na, paulit-ulit lang pala nangyayari. Tapos Actually, yung time na yung yun, biggest indicator eh. Yung paulit-ulit, yan na yun. Eto na Hinihintay yun. niya yung ibang response mo. oo. Tapos, papaalala niya sa'yo kung ano dapat mong gawin. Ano dapat mong baguhin. Ang pinaka-proud lang ako sa sarili ko, feeling ko is hindi tumatagal sa akin yung problema eh. Parang kaya kong, eto na siguro yung pinakamatagal. Yung Kasi 1 year pinatibay span. ka na eh. Wala na. Di na. Kaya sa mga iba, yung mga sasabihin nila na parang hintayin ko pagbagsak mo, yung mga parang nagko-comment sa akin ng mga fans na, eto na, ikaw na yung wala ka na, yung mga ganun, malabo. Paano mo ako masasabi? Paano mo masasabing wala o bagsak na ako? 3 pa rin sa sakyan ko. May bahay ako. Hindi na ako katulad nung dati na naguhugas pa rin ng ng plato sa ibang tao o naguhugas sa sasakyan para sa ibang Life is tao. just getting better, bro. Okay na ako. Yun Whatever talaga. happens, kailangan ko lang sigurong kunin yung para sa akin na dyan pa na ibibigay ng universe para sa akin. And kailangan ko siguro ng mas matinding connection pa sa higher Higher self mo. sa universe tsaka creator. sa creator na gumawa ng mundo to. At saka syempre, limitless to basta natagos mo yung matrix. Mismo. Limitless talaga. Lahat tayo. Hindi lang nare-realize ng ibang tao. Pero anong ma-advise mo dun sa mga bata ngayon na gumagaya-gaya ng pag-gangsta? Anong ma-advise mo sa kanila? Yung Siguro, paano na... kasi depende yan sa lifestyle na kung talagang, unlike sa amin, hindi lang ako, may mga iba rin akong kasama o may mga iba rapper din o may mga ibang tao rin na naranasan yung life sa street, sa ghetto. Na hindi pinilit yun, na nangyari talaga yun. Nangyari talaga. Siguro ang advice ko sa kanila, daanan nyo lang pero wag nyo nang babalikan pag naiwan nyo na. Pero daanan nyo lang pero wag nyo nang babalikan pag naiwan nyo na. Pero pag yung naiwan nyo yun, dapat mag-iwan din sa inyo ng aral na hindi na siya dapat balikan. At yung iniwan nyo yun, dapat magkaroon kayo, mapulot nyo na aral, yung street knowledge. Kung paano nyo gagamitin yan pag naiwan nyo na yan sa susunod na chapter ng buhay ninyo. Kasi hindi lahat it depends kung paano ba yung street life na nagdadaanan nila. Pero hindi lahat dyan nakasurvive. Mismo. Ako marami akong mga kaibigan na namatay. Na nakakulong. Paano kung it's either
makukulong ka o mamamatay ka. Yun ang pinagdaanan mo. Ako, thankful ako. Ako, sa lahat ng pinagdaanan ko na hindi ko na para sabihin dito, feeling ko ang hindi yun astig, hindi yun maangas. Ibig sabihin nun may Diyos. May creator na hindi ka dyan, hintay mo, ikukwento mo lang yan pero aalisin kita dyan. Mismo. Tapos makakapunta ka sa mas magandang part ng buhay mo. And then ayun, hindi siya maganda para sa ako, anak ko, ayokong malagay sa kung saan ako dati. Yung mga Nakapwesto. kwento lang ni Tiny Montana kay Dog Brock, pinanood ko po. Grabe. Oo. Legit eh. Diba? Tiny, shoutout kay Tiny. Oo, Totoo. shoutout sa'yo, Tiny. Nakasama ko rin kasi siya ng mahabang panahon. Alam ni Tiny yun, nung nagsisimula pa lang ako, hindi pa ako kilala. Si Tiny na yun nakasama ko. Anyway, ayun lang yung advice ko. Sana. Pero sa mga kabataan ngayon, mas maganda dalhin nyo yung mga bagay. Kaysa, ako yung kulit nyo dapat talaga, hindi dinadaan sa tapang. Yung kulit nyo dinadaan sa talent tsaka sa pagkakaperahan. Yun ang best way. Mismo. Any promotions, bro? Gusto mo, no? Villainware, sa check nyo. Binigyan ko si Tio Bray ng mga Yes. stuff ko. Check nyo yan, Villainware. Sa Facebook, Villainware, sa IG, sa TikTok Shop, Lazada, Shopee. May mga bago tayong designs. Siyempre, music ko. Ayun, yung music ko. Abangan nyo yung Barcode 3. Tinatapos ko yung album ko ngayon. And then yun lang. Salamat sa pakikinig. Ayan. Thank you. Ako naman, gusto ko siyempre magpasalamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, siyempre, Villainware. Napakaswerte ko, di ba? Masarap maging Tio Bray, meron kang Villainware. Di ba? Si Price Tag mismo yung nagatid. Di ba? Iba eh. Di ba? Matutuwa yung anak ko dito sa isang cup na yan. Gustong-gusto niya yan. So, siyempre, maraming salamat din sa Shawar Manila. And of course, mag-subscribe kayo dito sa channel para naman matulungan nyo yung growth. Malapit na tayo sa 100k subs, di ba? Unti-unti na lang, unting kembot na lang, doon na tayo. Yan. Share nyo, yan. At syempre, follow sa Spotify para mapakinggan nyo sa kotse tong conversation namin ni Price Tag. Napakaganda nito. Kumbaga ito yung hindi nyo pa nakikitang Price Tag sa ibang podcast. So, ito nga pala si Tio Bray. Maraming salamat. Syempre, kasama ko si Price Tag. Thank you po. God Salamat. bless. God bless po sa inyo lahat. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw